hinihingi lang niya is maliit na portion. Pero ang kapalit mo ay siksik, biglig na apaw. Amen? So number 4 is, more money will not solve your financial problems, though it is good stewardship of the money that the Lord will put in your hands to manage that will. So, hindi po ang problema natin ay hindi daw ito nasusolusyonan. Hindi daw yung kasagutan ng ating mga problema. Ayan. Hindi daw yun ang kalutasan ng ating problema, yung madami tayong pera. Amen. At dahil ang sabi sa Luke 16:11 is, kaya kung hindi kayo pagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan daw? So, ang dapat lagi pong natin panalangin is magkaroon tayo ng the gift of stewardship sa ating mga sahod, mga kapatid. Para, i-guide tayo ni Lord. Yun ang pilingin nyo, Lord, good stewardship, kung paano ko ito i-budget, kung paano ko ito i-manage, para hindi yung lagi tayong nangungutang, lagi tayong paun sa utang, ganun ba? Alam niyo mga kapatid, utang-ngera din naman ako eh. Oo, sa totoo lang. Utang-ngera din ako noon. Laging nasa yung passport ko lagi din sa bangko noon, yung bago-bago ako dito. Kasi hindi ako marunong mag-budget, hindi ako marunong. Mahilig ka kasi sa pamimili ng mga gold. Hindi ganun. Hindi ako marunong sa budget na lang. Sa budget pa rin tayo. Humawak. Hindi ako marunong humawak. Baga lagi ako rin nauubusan noon. Lagi ako nauubusan. At ang remember ko is, nangungutang talaga ako sa bangko noon. Kaya sabi ko, Lord, ayoko ng ganito. Sabi ko, ayoko ng ganito. Yung laging utang na lang. Pag umuwi ako, utang na lang. Sabi ko, tapos babalik ako, magbabayad ng utang. Ganun ba na cycle? Kabuhay ko noon, kaya talagang dumulog ako kay Lord na, please, deliver me, Lord, deliver me from this situation. Ayoko ng ganito na lagi na lang ako nawawalan, lagi na lang ako laman ng bangko. Dahil sa bangko, muntik na din akong ma-terminate, sa totoo lang ha. Kaya lang, nakapagait din ang amo ko noon. Yung unang-unang kong amo dito. Gusto mo, Sheila, nalaman din niya yun kasi tinatawagan siya nalaman niya. Gusto mo, Sheila, bayaran ko na lang. Ay, hindi sir, sabi ko ng gano'n, huwag mong bayaran kasi actually, hindi rin sa akin yun kasi ang uso noon is pwede mong isangla yung passport mo sa ilang bangko. May pang sarili ako, meron pang humiran doon. Kaya dalawang bangko nakasangla yung dalawa kong passport noon. Kaya marami din akong, dalawang beses yata ako noon nagbayad ng hindi akin. Pero praise the Lord kasi nakaabot. Ayun nga, dininig ni Lord yung prayer ko na gusto ko talagang makawala sa pagkakautang at ma-deliver ako sa pagkakautang. At yun nga, hanggang ngayon, yun pa rin ang prayer ko na, Lord, tulungan mo akong maging mabuting tagapangalaga ng mga biyaya. Yung mga blessing na binibigay mo sa akin, wag kong hayaan na, yung pagkakataon ba na ganito yung sahod ko, gusto kong makaipon din, Lord, kasi hindi naman lahat, hindi tayo magtatagal dito, umuwi tayo, di ba? Kaya kailangan maging ready tayo financially din. Hindi lang spiritual, kundi financially dapat maging ready tayo para hindi pag-uwi natin, hindi tayo struggle. Oo, hindi tayo mag-i-struggle kung saan tayo mumutang, bakit ba dito, di ba? Kaya one of our prayer dapat yung maging good stewardship, maging good steward ng ating yung mga natatanggap natin na sahod dito sa Hong Kong. Kasi sa totoo lang malaki na po yung sahod natin. Kaya wag natin yung
hayaan na maubos ba kung saan lang, kung sa anong-anong bagay. Kailangan natin pagkakaisipin, isipin ng mabuti kung ito ba ay bibilhin natin, ito ba ay kailangan ko, ito ba ay gusto ko lang. Kasi meron siya, di ba? Minsan doon tayo napapahamak eh. Yung meron siya, gusto mo meron ka din, di ba? Kaya lagi nating hingin yung grace ni Lord at humingi tayo ng Minsan lang give of naman. His stewardship na i-lead niya tayo sa ating sa mga kinikitang ibinigay niya sa atin. Kasi blessed na blessed tayo kasi nandito tayo sa Hong Kong, di ba? Dinala niya tayo dito. Kaya dapat maging mabuti tayong tagapangalaga ng blessing na ibinigay ni Lord sa ating buhay. Amen? Amen. So, sabi din po sa Matthew 25 verse 25, sabi dito is, if the Lord entrusts you with 10,000 naman, you must live creatively now within this God-given means. God wants us to start with small things and learn to manage them. So, we need to be, matuto dapat tayong palaguin ang mga binibigay ni Lord sa atin. Hindi yung binigyan tayo, sige, gastos dito. Dapat matuto tayong pangalagaan ito, ingatan ito, at palaguin. Para, sabi dito sa Matthew 25:26 is, 25:26, sinasabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat, at mabuting lingkod, halika. Samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunti halaga, kaya gagawin kitang tagapaghala ng malaking halaga. Dito po mga kapatid sa verse na ito is, napakahalaga sa Diyos ang katapatan. Kung paano natin gamitin o pamahalaan ang mga blessing na binibigay niya sa atin. Kaya, di ba napakagandang pakinggan yung His master said to him, well done, good sir. Good and faithful servant. Since you were faithful in small matters, I will give you a great responsibility. Come share your master joy. Di ba napaka sarap pakinggan yun. Come, well done, good and faithful servant daw. Kaya Amen. pag tayo pinagkatiwalaan ng maliit na bagay, Pahalagahan. Bigyan natin ito ng Pahalagahan. at palaguin natin ito dahil through sa ating paggawa ng ganun, lalo tayong bibigyan ng malaki ng mahal ng bagay para palaguin natin ito. Amen? Amen. So, ayan po mga kapatid. Ang tanong ko ngayon, tayo ba'y lahat ay namumuhay namumuhay ayon sa ating mga sabot? Yes. Amen. Amen? Amen. Oh, praise the Lord. Thank you, Lord. Siyempre. Lahat tayo sa ating sabot. And so, ngayon naman May is, sahod, may pambayad. oo naman. Kailangan kasi through sakman, dyan din tayo nababot. Amen? So ngayon naman is, binigyan tayo ng paraan para mamuhay tayo. Yung kanina is, yung tayo ba? Ngayon naman yung paraan na tayo'y mamuhay ng naaayon sa ating kinikita dito sa Hong Kong. So yung una is, begin acknowledging God that He is a sovereign power to give us exactly what we need today, no more, no less. So, mga kapatid, unang-unang paraan para tayo mamuhay ayon sa ating nakikita is we need to thank God. We need to thank God at i-acknowledge natin siya na siya yung Diyos na nagbibigay ng nagbigay ng lahat na nakikita natin sa ating buhay. So it's up to us kung ito'y palaguin natin o hindi. Pero ang gusto ng Diyos, pasalamatan natin siya dahil sabi nga niya sa Philippians,
Philippians 4 verse 19, at buhat sa hinding mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. So, let us always thank God, kasi the more we thank God, the more blessing and contentment we're going to experience, mga kapatid. Kaya unang-una, we need to thank God for everything we have, kasi sa Kanya dapat lahat yung mga papuri at pasasalamat sa mga kung ano meron tayo ngayon. Yung mga damit natin, dapat we need to thank God. Yung mga alahas natin, we need to thank God, di ba? Galing yan kay Lord, hindi galing sa atin. Siya ang nagbigay ng lakas natin kung bakit tayo narito sa Hong Kong. Siya rin yung way kung bakit tayo nandito sa Hong Kong ngayon, di ba? Kaya magpasalamat tayo, huwag tayong makalimot magpasalamat kay Lord. Amen? We need to acknowledge and thank God kung bakit tayo nandito, kung ano yung mga meron tayo sa atin ngayon. Buhat kay Lord yan, hindi buhat sa ating kakayanan. Lahat ang nakikita nyo, lahat ng meron kayo, galing yan kay Lord. Kaya sabi nga, the more you thank God, the more your blessing and contentment you will experience in your life. Amen? Amen. So, number 2. Do does not look at what others have that you don't have. So, may tendency po mga kapatid na lagi tayong tumitingin sa kapwa natin. Lagi tayong tumitingin na kung anong meron siya. Kailangan meron din ako kasi sumasahod ako eh. Nasa abroad ako eh. Diba? Diba? Ganun yun. Ganun yung, diba? Ganun yung tendency natin mga Pilipino, lalo na sa Pilipinas, di ba? Alam nilang nasa abroad ka, kailangan dapat meron kang ganito, meron ka din ganito. Alam niyo po mga kapatid, almost 30 years na ako dito ha, pero every time na umuwi ako, alam mo ang sinasabi sa akin ng mga in-laws ko, ang tagal-tagal ko na daw dito sa Hong Kong, wala man lang daw akong mga alahas. Sabi ko, alam mo, gusto ko na silang sagutin. Kaya lang, nagpipigil pa rin ako kasi dapat maging mahinaan tayo sa pagsagot sa kanila. Kasi, mahirap kasing sagutin at i-correct ang mga sabi ko nga sa asawa ko, hindi naman yun ang go-to. Tumingin kung anong meron sa iba. Matuto tayong